Naku po mga kababayan, ikakagulat nyo po itong balitang to. Si Yusek Bersamin daw di umano ay nagsalita na at damay daw dito si BBM. Nako mga kababayan, nilaglag na ng tuluyan. Totoo kaya ito mga kababayan? Pakinggan ho natin itong pahayag ni Attorney Mike Operario patungkol nga po ito dito sa inilabas na na ebidensya ng ACT Teacher Party List na si Congressman Tino na ibinigay daw sa kanya ni Congressman Libiste yung combo daw, no? At ibinigay daw ni Yusek Bersamin kay Congressman Libiste itong combo na ito, yung palitan ng text messages mga kababayan patungkol nga dito sa maanumalyang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. At nabasa rin daw di umano ito ni Congressman Irisi. Nako, mga kababayan, lumalabas na talaga yung mga ebidensya at talagang nagsasalita na ito. Hindi na nila maatim yung nangyayari sa ating bansa at hindi na nila maatim yung mga kababayan natin na naghihikahos sa kahirapan mga kababayan. Ito na po, pakinggan nyo itong pahayag po ni Attorney Mike Operario mga kababayan. Kikilabutan ka dito. Ito na po. Kanina lang ginulat tayo ng isang balita na lumabas na ito daw si Undersecretary Adrian Bersamin ay bahagi ng text conversation between him and BBM to confirm na si BBM ay may partisipasyon dito sa bilyong-bilyong pisong pagnanakaw ng flood control project. Nako. Ano ang implikasyon nito at bakit ito nangyayari sa kasalukuyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Naglabas ng statement ang yung ACT teacher representative, party list representative si Congressman Tino na di umano ay ipinakita sa kanya ni Congressman Liviste yung palitan ng text messages between Undersecretary Adrian Bersamin at saka si Pangulong Marcos na kinukumpirma ang mga transaksyon ukol sa pagde-deliver ng mga bilyong-bilyong pisong kickback na nagmula sa mga flood control projects. Maraming mga katanungan dito at kagaya ng dati, ang lagi kong sinasabi, ang maganda pong pagmasdan niyo dito ay yung mga hindi nasasabi o hindi mga nababanggit sa mga news details. Number one, ang tanong dyan ng iba, kung totoong hawak ni Congressman Liviste ang affidavit na ito ni Adrian Bersamin na nagsasabi na may partisipasyon nga si BBM, bakit hindi siya ang naglabas nito? Bakit sina Congressman Tino? Bakit yung iba pang mga congressman kagaya ni na Congressman Irice na nagsabi na nakita nga nila yung text messages? Well, I think I know already what Congressman Liviste is doing, pero hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo to because it might preempt yung kanyang strategy, yung ginagawa ni Congressman Liviste. But one thing I can assure you right now, this kid, si Congressman Liviste, is a very, very smart man. Matalino itong si Congressman Liviste and he knows exactly what he's doing. And right now, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo because it might preempt yung kanyang strategy, but I'm so glad that he's doing it right now and I understand perfectly why he is doing it the way that he is doing it. Bakit ganito ang ginagawa niya. Ang ikalawa na pag-usapan natin yan, siguro kung totoo man na ginawa ito ni Undersecretary Bersamin, bakit niya ginawa ito? Bakit siya magsusumbong kay Congressman Liviste? There are two things that are happening right now. And this is exactly what I have been telling you, na ang paggiba ng pader ng administrasyon na ito, yung mga alyansang binuo nila, ay hindi po magaganap overnight. Unti-unti po yung magka-crack. And the cracks are showing it, and then they are getting bigger. Bakit magsasalita si Bersamin kung siya man ay nagsalita? Ang unang dahilan niyan ay wala na siyang tiwala sa administrasyon ni Marcos na sila ay mapoproteksyonan. Sapagkat nakikita nila na patuloy ang kanyang paghina and it appears to them that his fall is inevitable. At pag bumagsak si Marcos,
sila ang mga huling matuturo, ang unang mga matuturo rather, na may pananagutan. Kasi itong sinasabi ni Ping Lacson noon, na si Bersamin daw, si Adrian Bersamin at saka si Executive Secretary former Justice Bersamin, ang mga tumanggap ng kickback. Now it appears na pag bumagsak si Marcos, at iyon ang huling statement na susundan, yung statement ni Ping Lacson, sila ang mananagot dito. Ang pagsasalita ni Bersamin ay pagpapakita sa ating lahat ng katotohanan ng sinasabi ko na eto na yung paghina ng presidente. When he becomes a lame duck president, people will abandon him. And they are abandoning him already one by one. Isa-isa pong nagsisikalas ito kasi alam nila, malinaw na, hindi sila po proteksyonan ni Marcos dahil doon sa ginawa nila Ping Lacson na sila na yung itinuturo. Ikalawang dahilan nito, he is probably afraid for his life. Na natatakot siya na baka may mangyari sa kanya, baka alakabral siya. And imbis na bigla na lamang siya mawala, somebody should know about what he knows. So ibinahagi niya na ito. And so ang ginawa nitong si Bersamin is his assurance that he will probably stay alive or that he will be okay at magagamit siyang testigo in the future, which I think is also playing it smart. I think natuto na siya dito sa nangyari kay Yusek Cabral, and that's why ang ginamit niya na nilapitan niya ay somebody from the opposition and not from the administration itself. Well, whatever it may be, in the next few days, mas lalo pong lilinaw ito. Because if Adrian Bersamin has already spoken up, hindi malayo that former Executive Secretary, former Justice Bersamin, will also speak up. At pag nagsalita na yan, mas marami pang mga tao magsasalita. Ito yung sinasabi ko before, hindi naiintindihan nila Marcos yung ginagawa nila. Siguro dahil advice ito din ng kanyang mga political handlers, yung mga nag-acting na mga presidente dyan sa Malacanang, na nag-feeling mga genius, na mga kriminal, na ang ginagawa nila ay mga strategiya na pang-mafia, you know? Patahimikin lang, i-silence lang, magturo lang. So what they're trying to do is just to point to people. Nagtuturo na lang sila kung sino-sino without realizing that they are creating more and more enemies. Yung mga kaalyado nila, ginagawa nilang kaaway. Yung mga kaaway nila ay dati naman na talaga nilang kaaway at ilan lang dyan naman magiging mga kaibigan nila. But by destroying your own base, yung sarili mong base, at nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin. And this is now Marcos administration paying the price for what they have done and what they have done against their enemies and against their own allies, yung mga sarili nilang mga kakampi. So, as I've been telling you, just keep on pressing, tulak lang tayo ng tulak, engage lang tayo ng engage, mag-participate tayo dito. Huwag po kayong bibitaw dito. Huwag po kayong maniniwala yung mga sinasabi ng iba na walang saysayang ating partisipasyon, even in social media. This is the new frontier of policy making. Nandito po yung pinaglalabanan ngayon in the realms of the social media, in the internet. Ito na po ang medium of communication of the people. And therefore, our voices must be heard. At iparinig nyo ang tinig ninyo. Sinasabi ko nga sa inyo, 40 years is up. Malapit na po yung 40 taon ni Ferdinand Marcos. And I think history is about to be repeated today. So, continue to engage, continue to participate, and yet patuloy tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney Mike Operario patungkol nga dito sa pagsalita di umano ni Yusek Bersamin mga kababayan.
So, pero hindi pa natin nakikita na nagsalita si Yusek Bersamin. Through text lang, sabi ito ni Congressman Tinio ng ACA Teacher Party List. At binigay daw sa kanya, pinakita sa kanya ni Congressman Libiste. So, mas maganda dyan kung talagang si Yusek Bersamin talaga yung magsalita para talagang malaman natin kung tunay ba talaga yung text messages or baka mamaya ano lang or fake. Pero galing daw kasi kay Congressman Libiste at nabasa na rin ni Congressman Erice. Baka nga tunay mga kababayan. Pero malalaman natin yan sa mga susunod na araw. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pasubscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po. Bye.